So dahil nagkasagutan ng isang senador tsaka isang rider sa Senado. Sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Di ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Dahil na-discover ng isang senador na merong modus operandi itong mga rider na tuwing rush hour, sabay-sabay pala sila nag-offline sa mobile app para mahirapan yung mga customer mag-book sa online app at maghahabal-habal na lang sila. Kumbaga nagkakanegosasyon para tumaas yung presyo. Kasi nangyari talaga yan palagi. Nagpapatay ng app, especially kapag rush hour. Itong pasahero, gusto na makauwi, sige, kahit na triple pa yan. Ngayon naman, itong rider sumagot na dumidiskarte itong mga rider dahil galit sila sa gobyerno dahil pinapahirapan daw sila. Kasi 5 taon na daw nakapilot study itong motorcycle taxi program pero yung price controls nila matagal na nakapako. Sinasabi niya na noong 2017, 40 pesos lang daw yung gasolina, ngayon 60 pesos na. Pero yung price control sa kanila hindi na nagbago. Ang tagal-tagal na daw pinag-aaralan, mas matagal pa daw sa college course tinakbo ng pag-aaral, hindi pa nababago yung mga presyo nila. 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, mindset ng rider, magulang kayo Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Ngayon naman, ang nakikita ko dito, Dad, kasi yung mga presyo ng mga regulatory, masyado nilang pinapako kung ano yung nababagay o presyo na babagay sa customer. Hindi nila iniisip yung both sides. Kasi dapat yung mga formula-based ang mga prices natin o mga price control, dapat i-take into account yung mga variables tulad ng mga gas price, interest rate ng bangko sa pagpapautang pambili ng motorsiklo o ng kotse na tulad ng taxi, or tsaka yung presyo ng equipment kung nagtataas ba siya o nagbababa. Kaya marami mga price factors at variables involved na hindi na account. Kumbaga, dapat yun yung basis at nakikita kong mga solusyon dito sa ganito mga problema. Ikaw, Dad, ano nakikita mo mga solusyon dito? Kasi una tingnan natin, bakit ba ginagawa ito ng mga riders? Bakit sila nag-o-offline dahil ayaw na nga nilang dumaan pa sa app para sa ganun magkaroon ng negotiation para itaas nila yung presyo. So, ang dahilan nun, kasi nga sa tingin nila, parang hindi sapat yung kinikita nila. Gusto nilang kumita ng mas maayos para naman sa ganun matustusan nila yung kanilang kabuhayan. So, itong mga problemang to, dapat tingnan natin yung ugat. So, ang ugat nito, una nga, katulad ng nabanggit mo, nakapako kasi yung mga pamasahe, yung tinatawag nilang rates. So, kung nakapako yun, so, syempre, sila din, na kung tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng mga motorsiklo at saka mga pyesa, syempre, lugi na sila doon. Hindi na sila makagalaw. Hihintayin pa nila ulit yung bagong hearing or whatsoever. So, dapat, katulad sinabi mo, formula-based. For example, kung ang cost ng isang rider sa pagpapatakbo ng kanyang kabuhayan is 50% sa gasolina, yung 50% halimbawa sa halaga ng motorsiklo at sa pyesa, dapat yan, ang formula is pag tumaas yung gasolina ng X percentage at tumaas yung presyo ng pyesa ng X percentage, automatically, tataas na rin kaagad yung pamasahe. So, that's one. So, kinakailangan formula-based na mayroong percentage na taking into account na kinukonsidera yung mga factors in operating a business like that. Kasi nga, the government should be proactive. Don't be reactive. Dapat inuunahan mo na, ina-anticipate mo na kaagad kung ano yung magiging problema sa lipunan. Pangalawa, yung katulad sinasabi nila, kasi nga yung surge pricing, I think kinokontrol din yun. So, mali yung direction na yun. Kasi kung surge pricing ko-control mo, di lalo mong i-discourage yung mga rider na magtrabaho kung during the time na may peak season o nangangailangan yung mga tao. So, doon, again, may problema. Doon dapat yun ang gawin doon, supply and demand. Ibig sabihin, dapat ang gobyerno, every month, nagkakaroon ng review format na tinitingnan niya kung ilan yung mga sumasakay sa mga riders. At pag nakita niya tumataas yung numero, binubuksan din nila yung mga accreditation ng more riders. So, for example, kung sa isang araw, merong 1,000 sumasakay na pasahero, depende sa oras, dapat meron ding equivalent number of riders na available. So, kung nadagdagan yun, naging 2,000, di dapat dadagdagan din nila yung number of riders. Para sa ganun, pag may supply, makokontrol o somehow magkakaroon ng natural control doon sa presyo. Kasi pag diniktahan ng gobyerno ang presyo, kadalasan yan ang magsasakripisyo yung mga consumers o yung mga gagamit. Kasi nga, siyempre, yung mga supplier, aayaw, aatras. So, lalong umatras sila, lalong tataas pa yung presyo. So, the best way to manage prices is not for government intervention or price control, but rather allow supply and demand to take its natural course. So, ibig sabihin niya, kung malaki yung demand, gawan mo ng paraan na dumadagdagan yung supply. Kung lumit naman yung demand, gawan mo ng paraan na ma-manage mo yung supply para hindi rin naman malugi yung mga riders. So, this is a combination of several factors. So, una, yung surge pricing, hindi dapat kinokontrol yan kasi nga hayaan natin yung open competition. Pero para sa ganun, hindi rin maabuso yung mga consumers, dagdagan mo yung supply kung nakikita mong dumadami yung mga sumasakay. So, dapat every month nagkakaroon ng review. Tsaka yung pangatlo, may sinabi siya na ang tagal naman ng pilot review bago magkaroon ng formal parameters or procedures dyan. So, yun ang naging problema ng ating pamahalaan. Kung hindi tayo mabilis sa paggawa at pagbalangkas ng mga patakaran, syempre, magkakaroon ng mga abuses, mga lapses. Yun ang nangyayari sa ating lipunan. At eventually, ang nasasakripisyo, yung mga mamamayan na nangangailangan ng serbisyong ito. So, sa atin, ang role ng government is to be a referee, di ba? But to be a referee, you have to be fair. You have to be fair to all parties, Inuunawa mo yung kabilang partido
at yung kabilang partido rin. So, you come up with formulas na merong batayan, hindi yung parang kung ano lang yung gut feel natin at kung ano lang yung parang tingin natin na reklamo ng mga tao. Ayaw nating parang masira ang tingin ng tao sa gobyerno dahil nga parang pinabayaan natin na tumaas yung mga presyo. No? So, minsan yung reklamo ng iilan, hindi makatarungan yun kasi nga mas marami na sasakripisyo. So, yun ang aking nakikitang solusyon dito. So ang aming sinusulong, free market economy, less regulations, less restrictions, dahil yun ang solusyon sa pag-angat ng ekonomiya ng bawat Pilipino. Katulad sinabi mo, dapat ang isang gobyerno proactive. Number 2, ang isang gobyerno dapat may scientific basis na ginagamit at per period para sa ganun matulungan at masuportahan ng lipunan. Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako po si Michael Say, ang iyong dad ng bayan.